Noong umaga ng Abril 26, 2016, sa malamig at payapang lungsod ng Baguio, isang karumal-dumal na eksena ang tumambad sa mga otoridad sa loob ng isang hotel room. 3 bangkay ang natagpuang naliligo sa sarili nilang dugo habang isang madugong kutsilyo ang iniwan sa tabi ng banyo bilang piping saksi sa naganap na karahasan. Hangad lamang ng pamilya Soriano na mahanap ang nawawalang init at excitement sa kanilang matagal ng pagsasama upang hindi tuluyang mamatay ang apoy ng kanilang pagmamahalan. Sa paghahanap ng bagong karanasan, ninais nilang pasukin ang isang mundo na akala nila ay magliligtas sa kanilang relasyon, ngunit iyon pala ang magiging mitya ng kanilang pagkawasak. Kaya mo bang sikmurain na ang mismong paraan na pinili nyo upang ayusin ang inyong pagsasama ang siya palang magiging huling sandali ng inyong buhay? Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa isang asawa kung ang hinihiling niya ay ang ibigay ang iyong dangal sa piling ng ibang tao? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang kwento ni Dino at Maricar Soriano ay nagsimula sa isang napakakaraniwang paraan na madaling makita sa maraming pamilyang Pilipino. Si Dino ay 32 taong gulang at nagtatrabaho bilang isang regular carrier sa isang local logistics company sa Baguio City, habang si Maricar naman ay 31 taon at isang call center agent. Sa loob ng 10 taon nilang pagsasama, biniyayaan sila ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Gio. Sa tingin ng kanilang mga kapitbahay at kakilala sa kanilang compound sa Aurora Hill, sila ay isang huwarang pamilya dahil palagi silang nakikitang magkakasama sa mga weekend outing at pamimili sa mall. Si Maricar ay kilala bilang isang mapagmahal na ina na laging may dalang pasalubong para sa kanyang anak pag-uwi galing sa kanyang night shift sa trabaho. Ngunit sa likod ng mga ngiti at masasayang larawan sa social media, may isang malalim na lamat na unti-unting nabubuo sa loob ng kanilang tahanan na hindi nakikita ng karamihan. Nagsimulang makaramdam ng matinding pagkabagot si Maricar sa takbo ng kanilang buhay noong huling bahagi ng taong 2015 dahil sa paulit-ulit na routine ng kanyang trabaho at gawaing bahay. Pakiramdam niya ay naging mekanikal na lamang ang lahat mula sa paggising hanggang sa pagtulog at tila nawala na ang dating init ng kanilang pagsasama ni Dino. Si Dino naman ay laging umuuwi na pagod mula sa pagmamaneho at pagde-deliver ng mga parcel, kaya naman madalas ay wala na silang panahon para sa isa't isa. Isang gabi, habang nagpapaantok si Maricar, napadpad siya sa isang private group sa internet na nagtatampok sa mga mag-asawang naghahanap ng kakaibang aliw sa kanilang pagsasama. Doon niya unang nabasa ang tungkol sa terminong palit-asawa o wife swapping na tila nagbigay ng kuryente sa kanyang natutulog na kuryosidad. Sa simula ay nais lamang niyang makakuha ng ideya, ngunit habang tumatagal ay mas lalo siyang naaaliw sa mga kwento ng ibang magpartner na sumubok sa ganitong uri ng pamumuhay. Nang sa wakas ay ibahagi ni Maricar ang kanyang nadiskubre kay Dino, isang matinding pagtutol at galit ang naging reaksyon ng kanyang asawa. Hindi maunawaan ni Dino kung bakit gustong pumasok ni Maricar sa ganitong uri ng setup na para sa kanya ay immoral at nakakadiri. Ngunit sa mga sumunod na linggo, ginamit ni Maricar ang tinatawag na cold treatment, kung saan hindi niya pinapansin si Dino at tila mas lalong lumayo ang loob nito. Natakot si Dino na baka tuluyang mawala ang kanyang asawa o masira ang kanilang pamilya, kaya naman labag man sa kanyang kalooban ay pinilit niyang unawain at sumang-ayon sa kagustuhan ni Maricar. Sa isip ni Dino, baka kailangan lamang talaga nila ng isang kakaibang adventure o bagong spice upang muling sumigla ang kanilang relasyon at maisalba ang kanilang 10 taong pagsasama. Sa pamamagitan ng isang private messaging app, nakatagpo sila ng isang pares mula sa La Union na sina Ramon at Ella Abasolo na parehong nasa early 30s at may maayos na mga trabaho.
Sa kanilang mga litrato, mukhang disente at edukado ang mag-asawang Abasolo, kaya naman gumaan ang loob ni Maricar at naniwala silang magiging maayos ang lahat. Matapos ang ilang linggong palitan ng mensahe, nagkasundo silang magkita sa isang hotel sa bayan ng Baguio noong Pebrero ng 2016. Habang nasa biyahe patungo sa hotel, tahimik ang mag-asawang Soriano at ramdam ni Dino ang matinding kaba at pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Gusto niyang hilahin ang kamay ni Maricar at sabihing huwag na silang tumuloy, ngunit nang makita niyang masaya at excited ang kanyang asawa, nanahimik na lamang siya at hinayaang dalhin sila ng tadhana sa loob ng silid kung saan naghihintay ang mag-asawang Abasolo. Ang gabi sa loob ng hotel room ay napuno ng tensyon at pagkailang sa simula, habang ang apat na katawan ay nagkatinginan at nagbabasa ng mga signal mula sa isa't isa. Si Dino ay nanatiling tahimik habang pinagmamasdan si Ella na humihigop ng wine, samantalang si Maricar naman ay tila kampante na at nakikipagkwentuhan na kay Ramon. Unti-unting napalitan ang tensyon ng kaluwagan nang magsimulang tumawa si Maricar sa mga biro ni Ramon, at dito na nagsimulang lumubog ang bawat isa sa sitwasyong dati ay nasa imahinasyon lamang nila. Hindi makaiwas si Dino na sulyapan ang kanyang sariling asawa na kasama ang ibang lalaki, at sa bawat segundo ay kumikirot ang hindi maipaliwanag na selos sa kanyang puso. Ngunit patuloy niyang kinukumbinsi ang sarili na ito ay bahagi lamang ng kanilang kasunduan at kailangan niyang panindigan ang kanyang pagpayag para sa kapakanan ng kanilang relasyon. Kinaumagahan, tila isang mabigat na ulap ang bumalot sa mag-asawang Soriano habang sila ay nag-aayos ng kanilang mga gamit upang umuwi. Walang salitang lumalabas sa kanilang mga labi, at sa daan pa uwi ay mas lalong naging mailap ang kanilang mga mata sa isa't isa. Bagamat pilit pinapaniwala ni Dino ang sarili na sapat na ang isang beses na karanasan, unti-unti siyang nadudurog sa tuwing naaalala niya ang mga eksena sa loob ng hotel. Sinubukan niyang kausapin si Maricar at sabihing tama na ang isang beses dahil hindi ito ang buhay na gusto niya para sa kanilang dalawa at para sa kanilang anak na si Gio. Ngunit ang nakuha niyang sagot ay isang tipid na tango lamang mula kay Maricar na halatang hindi kumbinsido sa nais mangyari ng kanyang asawa. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Dino ang pagbabago sa kilos ni Maricar dahil hindi na ito umuuwi sa tamang oras at laging may mga dahilan gaya ng overtime o team dinner. Isang Biyernes ng hapon matapos ang kanyang delivery sa trabaho, naisipan ni Dino na dumaan sa pinagtatrabahuhang call center ni Maricar. Laking gulat niya nang makita ang asawa na sumakay ng taxi sa halip na umuwi sa kanilang bahay. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip na sundan ito gamit ang kanyang motorsiklo. Huminto ang taxi sa tapat ng isang hotel na malayo sa sentro ng Baguio, at doon ay nakita niyang dumating sina Ramon at Ella Abasolo. Ang makitang tumatawa ang kanyang asawa kasama ang dalawa sa isang paraan na matagal na niyang hindi nakikita sa kanilang tahanan ay tila isang saksak sa puso ni Dino. Sa halip na sumugod agad, nag-book siya ng sariling kwarto sa parehong hotel upang magmasid at hintayin ang tamang pagkakataon. Habang nasa loob ng kanyang kwarto, hindi mapakali si Dino at tila may sariling buhay ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang patalim na lagi niyang dinadala bilang proteksyon sa trabaho. Ang puot at kahihiyan na matagal na niyang kinikimkim ay biglang sumabog at nagtulak sa kanya upang lumabas at tumayo sa harap ng pintuan kung saan naroon ang kanyang asawa. Pagkatok niya ay bumukas ang pinto at tumambad sa kanya si Ramon na nakatapis lamang ng tuwalya, at sa isang iglap ay sumugod si Dino nang walang anumang babala. Ang silid na dapat sana ay lugar ng aliw ay naging isang madugong silid ng karahasan na walang sino mang nakarinig sa labas dahil sa kapal ng mga pader ng hotel. Sa loob ng ilang minuto, ang tatlong buhay nina Maricar, Ramon at Ella ay natapos sa kamay ng isang lalaking naramdamang ninakawan ng kanyang dangal at pagkatao. Matapos ang krimen, mabilis na lumabas si Dino sa hotel na nakayuko at tuloy-tuloy na bumaba sa hagdan
gaya ng nakita sa CCTV footage ng gusali. Kinabukasan ay natagpuan ng housekeeping staff ang mga bangkay at doon na nagsimula ang malawakang paghahanap sa suspek na agad namang kinilala bilang si Dino Soriano. Nagtago si Dino sa loob ng 3 linggo at hindi nagpakita kahit sa kanyang mga kaibigan o katrabaho habang ang buong Baguio ay nababalot ng takot at pagtataka sa nangyaring insidente. Ngunit sa huli, nanaig ang kanyang pagmamahal sa anak na si Gio at ang bigat ng kanyang konsensya kaya naman kusang isinuko ni Dino ang kanyang sarili sa mga otoridad noong Mayo ng 2016. Inamin niya ang lahat ng kanyang ginawa nang walang pagtatakip at ipinaliwanag ang tungkol sa kanilang pagsali sa adult lifestyle group na naging mitya ng trahedya. Sa loob ng korte, naging mainit ang paglilitis dahil sa kakaibang kalikasan ng kaso at ang motibo sa likod ng pagpatay. Bagamat napatunayang guilty si Dino sa 3 bilang ng pagpatay, binigyang konsiderasyon ng korte ang crime of passion at ang psychological distress na naranasan niya dahil sa provokasyon ng sitwasyon. Sa halip na habambuhay na pagkabilanggo, nahusgahan siya ng 10 taong pagkakakulong na nagbigay sa kanya ng pagkakataong muling makasama ang kanyang anak sa hinaharap. Noong taong 2022, matapos ang 6 na taon sa loob ng piitan dahil sa Good Conduct Time Allowance, nakalaya si Dino at hinarap ang bagong hamon ng kanyang buhay bilang isang amang naghahanap ng kapatawaran mula sa kanyang anak at sa lipunan. Ang muling pagtatagpo ni Dino at Gio ay hindi naging madali dahil sa dami ng mga tanong at pananahimik na namagitan sa kanila sa loob ng maraming taon. Si Gio ay lumaki sa piling ng kanyang lola na sa simula ay ayaw ibigay ang bata kay Dino dahil sa galit sa nangyari kay Maricar. Ngunit dahil sa hirap ng buhay at lumalalang kalusugan ng matanda, kalaunan ay naibigay ang kustodya ni Gio sa kanyang ama. Nakahanap ng trabaho si Dino bilang isang mekaniko sa isang maliit na repair shop sa Baguio at sinimulan nilang buuin muli ang kanilang nasirang tahanan. Ang simpleng buhay nila ngayon na binubuo ng mga sabay na hapunan at tawanan ay isang patunay na kahit sa gitna ng pinakamadilim na bahagi ng nakaraan ay mayroon pa ring puwang para sa isang bagong simula at pag-asa. Ang katarungan para sa pamilya Abasolo at para kay Maricar Soriano ay nakamit sa pamamagitan ng pagkakakulong ni Dino at ang kanyang formal na pagtanggap sa kanyang mga kasalanan. Bagamat hindi na maibabalik ang mga buhay na nawala, ang paglaya ni Dino noong 2022 ay nagbigay ng pagkakataon para sa isang biktima rin ng sitwasyon na si Gio na magkaroon ng ama sa kanyang paglaki. Ang desisyon ng korte na bigyan ng konsiderasyon ang kalagayan ni Dino ay nagpapakita ng masalimuot na balanse ng batas pagdating sa mga usaping may kinalaman sa matinding emosyon at provokasyon. Sa kasalukuyan, si Dino ay patuloy na nagtatrabaho ng marangal upang itaguyod ang pag-aaral ni Gio at bilang paraan na rin ng pagbabayad puri sa kanyang mga nagawa sa nakaraan. Ang kanilang maliit na inuupahang bahay sa Baguio ay simbolo na ngayon ng paghilom at ng pagtanggap sa mga pagkakamaling hindi na mabubura ngunit maaari pang itama sa pamamagitan ng tamang landas. Ang kwentong ito ay nagsilbing panggising sa komunidad ng Baguio tungkol sa mga panganib na kaakibat ng mga lihim na grupong sumisira sa pundasyon ng pamilyang Pilipino. Ang pag-amin ni Dino sa kanyang mga nagawa ay naging daan upang mas maunawaan ng publiko ang masamang epekto ng paghahanap ng panandaliang aliw sa labas ng kasal. Ang bawat sugat ng nakaraan ay nananatili pa ring sariwa sa puso ng mga naiwang kamag-anak, ngunit ang pagpili ni Dino na manatili sa tabi ng kanyang anak ay isang malaking hakbang patungo sa kanilang kolektibong paggaling. Ang katarungan ay hindi lamang natatapos sa loob ng selda, kundi nagpapatuloy ito sa bawat araw na pinipili ng isang tao na magbagong buhay at maging mabuting miyembro ng lipunan.
Ang buhay ni Dino at Gio ngayon ay isang tahimik na paalala na ang tunay na katarungan ay matatagpuan din sa pagpapatawad at sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga taong tunay na nagsisisi. Ang kaso ng pamilya Soriano ay mananatiling isa sa mga pinakakontrobersyal na crime stories sa kasaysayan ng lungsod ng Baguio dahil sa malalim nitong aral tungkol sa katapatan at respeto sa loob ng relasyon. Ang mga awtoridad naman ay patuloy na nagbabantay sa mga katulad na aktibidad sa internet upang hindi na muling maulit ang ganitong uri ng trahedya sa ibang mga mag-asawa. Sa bawat paggunita sa nangyari noong Abril 2016, ang mensahe ay nananatiling malinaw na ang pag-ibig ay hindi dapat sinusubok sa paraang makakasira sa dangal ng bawat isa. Ang katarungan para kay Maricar ay ang pagkakaroon ng kanyang anak ng isang amang handang magsakripisyo at magbago para sa kanyang kinabukasan. Ang lahat ng mga sangkot sa kasong ito ay nakatagpo na ng kani-kanilang kapayapaan, habang ang mga aral na iniwan nito ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa mga taong naliligaw ng landas sa kanilang mga relasyon. Ang trahedyang sinapit ng pamilya Soriano at Abasolo ay isang masakit na babala na ang tunay na lakas ng isang relasyon ay hindi matatagpuan sa paghahanap ng panandaliang aliw o kakaibang adventure sa labas ng tahanan. Ang pagpasok sa mga sitwasyong sumusubok sa ating moralidad ay madalas na nagbubunga ng mga emosyong hindi natin kayang kontrolin gaya ng matinding selos at kahihiyan na humahantong sa karahasan. Dapat nating tandaan na ang respeto at pagtitiis sa loob ng pagsasama ang tunay na pundasyon na magpapanatili sa apoy ng pagmamahalan sa halip na ang mga mapanganib na trip na tila masaya sa simula pero mapanira sa dulo. Ang isang maling hakbang ay kayang gumiba sa 10 taon ng pagsasama at kayang pumatay sa mga pangarap na inyong binuo para sa inyong mga anak. Nawa ay magsilbing aral ito na ang komunikasyon at katapatan ang tanging spice na kailangan ng bawat mag-asawa upang manatiling matatag ang kanilang pamilya. Huwag nating hayaan na ang ating pagkabagot sa rutina ng buhay ay maging dahilan upang pasukin natin ang mga madidilim na bahagi ng lipunan na sisira sa ating pagkatao. Ang bawat desisyon natin sa buhay ay may kaakibat na pananagutan hindi lamang sa ating mga sarili kundi sa mga taong umaasa at nagmamahal sa atin, lalo na ang ating mga anak. Ang kwento ni Dino ay isang paalala na ang galit kapag hinayaang manaig ay kayang gawing halimaw ang isang mapagmahal na ama at asawa sa loob lamang ng ilang minuto. Kung nararamdaman mo na lumalamig ang inyong relasyon, piliin ang tamang landas ng pag-uusap at pagpapayo sa halip na humanap ng aliw sa piling ng ibang tao. Sa huli, ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa katahimikan ng isang payapang tahanan at sa mga yakap ng pamilyang nananatiling buo at may dangal. Maraming salamat sa panunood at pakikinig sa napakabigat na kwentong ito ni Dino at Maricar Soriano na nawa ay nag-iwan ng malalim na aral sa inyong mga puso. Huwag nating kalimutang ibahagi ang video na ito upang mas marami pa ang mamulat sa mga panganib ng mga ganitong uri ng lifestyle at upang maprotektahan ang ating mga pamilya. Mag-ingat po tayong lahat sa bawat desisyong ating gagawin at laging isaisip ang kapakanan ng ating mga mahal sa buhay bago ang ating sariling pagnanasa. Hanggang sa susunod na episode ng ating crime stories dito sa ating channel, at nawa ay palaging maghari ang pag-unawa at pagmamahal sa loob ng bawat tahanang Pilipino.